Ata 41. O Alexander, nandito ka na pala. Hindi napigilan ni Naomi ang pag-iyak nang makita si Alexander. Para siyang binubuli na bata para makilala sa wakas ang kanyang mga magulang. Maraming tao ang nakatingin kay Alexander. Kaya, siya ang misteryosong mayamang mamimili na bumili ng red dust. Gayunpaman, hindi lamang ang mga kamag-anak ni Naomi at mga kamag-anak ni Ash ang hindi nagpapasalamat sa pagtayo ni Alexander para sa kanila, lahat sila ay nagtataka kung paano kayang bilhan ng isang walang pera na kawal na tulad niya ang isang $400 milyong na kwintas. Samantala, medyo natarante si Mandy matapos ang walang humpay na pagtatanong ni Alexander. Gayunpaman, medyo may karanasan pa rin siya sa pagharap sa mga problema, kaya hindi nagtagal bago siya kumalma. Sinabi niya, ikaw ba ang taong pinakiusapan ni Naomi? Nahintayin natin. Sa tingin mo ba ay magaling ka dahil kaya mong bumili ng red dust? Halika na, isa ka pa ring mayabang na batang magsasaka. Pagkatapos noon, ibinaling niya ang atensyon kay Naomi at sinabing, huwag mong isipin kahit isang segundo na magbabago ang tingin ko sa iyo. Dahil lang sa may kapatid ka na sinuwerte lang. Anuman ang halaga sa tingin mo na ito ay kahanga-hanga, ay wala sa akin. Hindi mo ba nakikita, lahat ng nakaupo sa VIP table ay nandito para sa pamilya natin. Kahit sino sa kanila ay madaling mas kahanga-hanga kaysa sa iyong kapatid. Sinadya ni Mandy na sumulyap kay Mr. Crawford at sa karamihan ng tao na may masamang tingin. Alam niya na hindi dapat maliitin ang sinumang kayang bayaran ng red dust. Gayunpaman, wala sila kung ikukumpara sa ilang tao sa paligid ng VIP table. Alam niyang nandyan sila para sa kanyang pamilya. Dahil ang kanyang pamilya ay biniyayaan ng bawat presensya ng mga bisita, paano sila maaaring ma-pressure ng isang impulsive nobody? Nabaling ang atensyon ng bawat bisita sa VIP table matapos marinig ang sagot ni Mandy. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha nila nang mapansin nila kung sino ang mga iyon. Hindi ba Mr. Lawson iyon? Ginoo. Nandito rin si Xander. Wow, bukod kay Mr. Shepard, nandito rin si Mr. Wexler. Good gosh, si Mr. Lawson iyon. Siya ang pinakamakapangyarihang tao sa lungsod. Ang reputasyon ba ng pamilyang Stevenson ay bumuti na sa ganoong lawak? Ilan sa kanila ay napabuntong hininga nang hindi na nila napigilan ang kanilang mga emosyon. Agad namang umiling ang mga kaibigan ni Naomi sa kanya, sinabi sa kanya na huwag isuko ang kasal para kay Alexander. Nagulat man sila sa mamahaling kwintas na ibinigay sa kanya ni Alexander, alam nilang mas makapangyarihan ang pamilya Stevenson noon. Bukod dito, naunawaan nila na ang ilang mga koneksyon ay hindi mabibili. Gayunpaman, tulad ng pag-aakala ng lahat na walang alinlangang natatalo si Alexander sa argumento, si Mr. Lawson ay bumangon at binati si Alexander. Nang nakayuko at bumulala sa napakalakas na boses, pagbati, Mr. Tomas. Agad na tumahimik ang buong kwarto pagkatapos noon. Ang lahat ay ganap na natigilan sa gayong pagpapakita. Nag-second guess silang lahat sa narinig nila. Ginoo. Lawson, ikaw. Lalong nanigas ang ngiti ni Mandy sa sandaling iyon. Gayunpaman, bago pa makapagsalita si Mr. Lawson ng anuman, ang iba ay bumangon at bumati kay Alexander ng nakayuko, pagbati, Mr. Tomas. Bawat isa sa kanila ay bumangon at bumati kay Alexander ng magalang. Nandoon pala silang lahat para makipagkita sa nobya, si Naomi. Bagamat hindi pa nila nakilala si Naomi, alam nilang kapatid ito ni Alexander. Ang kadahilanang ito lamang ay sapat na upang kumbensihin silang pumunta. Nagpakita lang sila ng hindi imbitado para makipagkita kay Alexander. Tila, hindi pa nila narinig ang tungkol sa pamilyang Stevenson o sa kanilang kasal. Kabanata 42. Ang nakakatawa ay, akala talaga ni Mandy ay pumunta sila sa kasal para sa kanyang pamilya at ang mga maluwalhating araw ay nauuna para sa kanyang pamilya. This is. Mandy looked incredibly awful then. Nagulat ang lahat nang makita kung gaano kagalang-galang ang napakakapangyarihang mga taong iyon kay Alexander. Gaano nga ba talaga kakaya ang isang mahirap na 25 anyos na brat?
Ano ang karapatan niya para yumukod sa kanya ang mga makapangyarihang tao? Alexander. Nagulat din si Naomi gaya ng lahat ng nandoon. Nagtataka ito kung ano ang naranasan ng kanyang kapatid sa nakalipas na 5 taon na nawala ito. Oo, nandito ako. Hindi pinansin ni Alexander ang lahat dahil si Naomi lang ang nakatutok sa kanya noon. Paanong hindi siya sumama kapag ang kapatid niyang kinalakihan ay binubuli? Wala ako noon, Naomi, kaya hindi ko alam kung ano ang eksaktong nangyari noon. Pero, bumalik ako ngayon at hindi ako papayag na may bully sa'yo. Pagkatapos noon, kinuha ni Alexander ang kwintas sa kamay ni Naomi at sinabing, ito ang aking pagpapala para sa iyo. Gusto mo ba? Oo. Of course I do. Tumango si Naomi. Hayaan mong isuot ko ito para sa iyo. Inilagay ni Alexander ang kwintas sa leeg ni Naomi pagkatapos noon. Nang makita niya ang kapansin-pansing pendant, tumibok ang puso ni Naomi bago tumalon sa mga bisig ni Alexander at humikbi, salamat. Alexander. Habang si Brian ay nanatiling tahimik, si Mandy naman ay nagngangalit sa galit nang mangyari iyon. Sinabi niya, ikaw na ang aming manugang, Naomi. How dare you jump into another man's arms in front of Brian? Sinira mo ang reputasyon ng aming pamilya. You shameless slut. Gayunpaman, biglang tumingala si Alexander at binigyan si Mandy ng nakakatakot na tingin. Labis nitong ikinagulat si Mandy kaya kinilig siya at nagpas siyang tumigil sa pagsasalita. Malamig na sinabi ni Alexander, sino ang nagsabi sa iyo na naging manugang na ng pamilya mo ang kapatid ko? Mas magiging masaya akong tanggapin ito kung magpasya siyang magbago ng isip ngayon. Dahil naiintindihan niya kung gaano katakot si Alexander, hindi na siya nang ahas na magsalita pa. Gayunpaman, siya ay mukhang labis na hindi nasisiyahan. Inalaw ni Alexander si Naomi, huwag kang mag-alala, Naomi. Hindi mahalaga kung ito ang iyong kasal o anumang bagay, maaari kang magdesisyon sa iyong sarili. Sinulyapan ni Naomi si Brian bago ibinalik ang atensyon sa kanyang pamilya. Huminga siya ng malalim at sinabing, Alexander, ayaw ko na siyang pakasalan. Mukhang nasaktan si Brian sa sinabi niya. Nakakahiya na naiintindihan ni Naomi ang ilang bagay pagkatapos ng lahat ng nangyari kanina. Alam niya na ang isang relasyon ay may kasamang 2 tao, ngunit ang isang kasal ay kasangkot sa 2 pamilya. Walang kwenta para sa kanya kung si Brian lang ang mabait sa kanya. Kung hindi man lang siya iginagalang ng kanyang pamilya, hindi ito naiiba sa pagsisid niya sa isang fire pit. Bagamat hindi mayaman ang kanyang pamilya, lumaki siya sa isang mapagmahal na tahanan kung saan sinira siya ng kanyang pamilya. Kaya, wala siyang dahilan para gawin ang kanilang malamig na paggamot. Sige na. Iuuwi na kita. Walang sabi-sabing umalis si Alexander kasama si Naomi. Hindi na nang ahas na magsalita pa si Mandy pagkatapos noon. Gusto man silang pigilan ni Brian, napilayan siya ng takot na nararamdaman niya at tuluyan na siyang nanigas sa kinatatayuan. Wala ring nang ahas na gumawa ng kahit anong padalos-dalos. Pagkaalis ni Alexander ay umalis na rin si Mr. Crawford at ang iba pa. Wala nang dahilan para manatili sila. Kabanata 43. Tila hindi inaasahan ng pamilyang Stevenson na pagkaalis ng mga nakakabaliw na makapangyarihang mga tao, lahat ng iba pang mga bisita na may kaugnayan sa negosyo ay nagsimulang umalis ng marami-rami rin. Tila sila ay ganap na natakot at tila sila ay mamamatay kapag sila ay manatili kahit 1 segundo. Ang mga taong iyon ay napakatalino sa pagnenegosyo. Natural lang sa kanila na manatiling maingat dahil masyadong nakakatakot para sa kanila ang status ni Alexander. Ang sinumang maaaring kumbansihin ang mga elite ng lungsod na yumuko ay malinaw na hindi isang taong kayang saktan ng damdamin. Kaya naman, hindi nagtagal at tuluyang natahimik ang masiglang kasal. Si Mandy at ang kanyang mga miyembro ng pamilya ay sumuray-shuray at bumagsak sa lupa habang ang kanilang mga mukha ay namutla. Hindi nila inaasahan na lalala ang mga bagay ng ganito kalaki, kaya nagsimula silang magreklamo tungkol kay Mandy. Samantala, pinagsisihan ni Mandy ang lahat ng kanyang ginawa.
Kung hindi man lang niya sinisiraan at tinatrato ng mabuti ang pamilya ni Naomi, ikakasal na sana si Naomi. Sa kanilang pamilya. Ibig sabihin ay maaaring si Brian ang bayaw ni Alexander. Dahil hindi kapani-paniwalang tao si Alexander, hindi na niya kailangang gumawa ng marami para maiangat ang reputasyon ng kanilang pamilya. Hindi na sana nila kailangang mag-butter up sa mga taong halatang mas mababa ang kakayahan kaysa kay Alexander. Noon. Gayunpaman, hindi sila sigurado kung ang kanilang pamilya ay maaari pang manatili sa lungsod, lalo na ang kaluwalhatian. Pagkatapos pauwiin si Naomi at ang kanyang mga magulang, si Alexander ay nagluto at nanatili sa kanila ng mahabang panahon. Sa oras na bumalik siya sa Ocean Hill, gabi na. Kaya naman, tinitigan ni Alexander ang kwintas na nasa kanyang mga kamay at inisip kung paano bukas ang kaarawan ni Julia at kung bibigyan pa ba siya nito ng isa pang sorpresa bukod sa kwintas na gusto nito. Nang mapansin ni Diane ang problemadong hitsura nito, nagtanong siya, "Hey boss, pwede mo akong utusan ng kahit ano at sisiguraduhin kung maganda ang gagawin ko para sa iyo." Gayunpaman, umiling si Alexander at sinabing, "Nako, hindi mo ako matutulungan dito." "Ano ba talaga iyon?" Natigilan si Diane. "Romance," diretsyong sagot ni Alexander. Nako, natahimik si Diane sa narinig. Hindi niya inaasahan na ang Diyos ng digmaan mismo ay mag-aalala balang araw tungkol sa pagiging romantiko sa isang babae. Iniisip niya kung ano ang magiging reaksyon ng kanyang mga kasama sa Northern Borders kapag nalaman nila ito. Kaya naman, tahimik na umalis si Diane sa sala habang nagmumuni-muni si Alexander. Hindi nagtagal pagkaalis niya ay tumunog ang phone ni Alexander at galing pala kay Julia. Pero bago pa man makapagsalita si Alexander ay sumingit na si Julia at kahit papaano ay galit na siya. "Alexander, naiintindihan ko na legal lang sa papel ang relasyon natin, pero responsibilidad mong maging mabuting ama para kay Lola. Wala akong pakialam kung kanino ka interesado, ngunit hindi ka ba maaaring maging mababang profile sa paggawa nito? Ano sa tingin mo ang mararamdaman ni Lola kapag nakita niyang may kayakap ang sariling ama sa ibang babae?" Natigilan si Alexander habang nagtatanong, "Anong nangyayari? Ako at ibang babae. Anong problema? Hindi ka ba sapat na matapang na aminin ito? Gusto mo bang ipadala ko sa iyo ang video?" Ibinaba na ni Julia ang tawag bago pa makapag-react si Alexander. Kaya, inilayo ni Alexander ang kanyang telepono at pagkatapos ng mahabang panahon na basagin ang kanyang utak, sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit galit na galit si Julia. Noon, ipinapalagay niya na nagalit ito sa pagyakap niya kay Naomi sa kasal. Ipinagpalagay niya na maaaring nakita ni na Julia at Lola ang video nang may nag-upload nito online. Iniisip niya kung paanong nagkataon lang ang mga bagay-bagay at nagpasya siyang kailangan niyang malaman ito. Gayunpaman, nang maalala niya kung gaano kagalit si Julia kanina, ngumiti si Alexander at naisip, "Oh, nagseselos ba siya?" Kabanata 44. Sa pag-iisip na iyon, kinuha ni Alexander ang kanyang telepono at tinawagan si Julia. Gayunpaman, tumanggi si Julia na sagutin ang tawag. Mukhang nagalit talaga siya nang hindi man lang siya bigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Kaya, mapait na tumawa si Alexander at umiling bago lumabas ng kanyang pinto dala ang kanyang susi ng kotse. Dumating si Alexander sa bahay ni Julia pagkatapos ng kalahating oras. "Sino ito?" Maingat na tanong ni Julia. "Ako ito, Alexander." Nakahinga ng maluwag si Julia nang malaman niyang si Alexander iyon, ngunit malamig niyang tinanong ito, "Hindi ba dapat busy ka? Anong ginagawa mo dito?" Gayunpaman, bago makapagpaliwanag si Alexander, sumigaw si Lola, "Masama kang tao, Daddy. Nagpakasal ka sa ibang babae at ayaw mo nasa amin ni Mommy." Hindi nakaimik si Alexander nang marinig iyon, kaya galit na galit siyang nagpaliwanag, "You misunderstood me, Lola. Tignan mo, kapatid ko ang babae sa video. Si Naomi." Pakibuksan ang pinto, "Julia, ipinapangako kong maipapaliwanag ko ng malinaw ang lahat. Hindi pwede. Magsisinungaling ka na naman sa amin ni Mommy kapag naging kami
Sinabi sa akin ng kaibigan ko na ang tatay niya ay nag-uwi ng isa pang kapatid na babae balang araw at ang kanilang mga magulang ay naghiwalay kaagad pagkatapos. Woo! Ayokong hiwalayan mo si Mommy. Umiling-iling si Lola habang humahagulgol. Nasasaktan si Yulia na makita siyang ganito dahil hindi niya inaasahan na malalaman ng isang batang-bata ang lahat ng ito. Tila, mas naapektuhan ng video si Lola kaysa sa inaasahan niya. Lalo lang nitong kinaiinisan si Alexander. Natigilan si Alexander nang marinig ang sinabi ni Lola. Saglit siyang nag-isip at naunawaan niyang galit pa rin ang mga ito sa kanya, kaya sinabi niyang, Lola, pangako hindi ako haantong sa tatay ng kaibigan mo. Dahil ayaw mo akong makita ngayon, babalik ako bukas. Pagkaalis ni Alexander, isang pamilyar na silhouette ang makikita mula sa dimly-lit stairwell. Ito ay walang iba kundi si Nicholas. Natuwa si Nicholas nang makita kung paano tinanggihan si Alexander sa apartment ni Yulia. Sa totoo lang, si Nicholas ang pangunahing dahilan kung bakit napanood ni Yulia ang video. Siya ang nagpadala nito sa kanya. Bukod dito, ang mga bagay ay naging tulad ng inaasahan ni Alexander habang in-edit ni Nicholas ang video ng labis na naging sanhinang hindi pagkakaunawaan ni Alexander at ng kanyang anak na babae. Dahil bukas ang kaarawan ni Yulia, nakaramdam si Nicholas ng kumpiyansa sa pagkabigla kay Yulia pagkatapos ng kaguluhang ito. Siya ay hindi kapani-pani walang tiwala sa kanyang sarili sa sandaling ito. Iyon ay dahil muntik nang pumayag si Yulia na pakasalan siya mula sa panggigipit ng kanyang pamilya bago pa man lumitaw si Alexander sa kanyang buhay. Ang pagsasamantala sa kanyang kahinaan ang magiging pinakamadaling paraan para mapanalo siya nito. Pagka-uwi ni Alexander, umupo siya sa sopa at nag-isip ng isang bagay ng matagal bago sabihin kay Diane. Kailangan kong gawin mo ang dalawang bagay para sa akin bago maghapunan bukas. Ipinaliwanag niya kay Diane ang mga plano niya pagkatapos noon. Dahil sanay na si Diane na tumanggap ng utos, ibinaba niya ang ulo bilang pagsunod. Gayunpaman, nang tumingin siya, isang kakaibang kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Gayunpaman, hindi pinansin ni Alexander ang naisip niya at bumalik sa kanyang silid. Ang sumunod na araw ay isang araw ng trabaho, kaya't si Yulia ay kailangang magtrabaho at si Lola ay kailangang pumasok sa paaralan. Kaya, naghintay si Alexander hanggang gabi bago lumabas sa Karim Fashions. Bagamat si Yulia ang presidente ng kumpanya, ginawa ni Madam Susie Ivan bilang chairperson matapos malaman na naging malapit ito kay Harry. Nangangahulugan ito na si Ivan ang pinakamakapangyarihang tao sa kumpanya. Bagaman may pagkakaiba sa edad sina Ivan at Yulia, ang kanilang mga kaarawan ay nahulog sa parehong araw. So, hindi lang birthday ni Yulia ang araw na ito, pati na rin kay Ivan. Bagamat sila ay mula sa iisang pamilya, ang kanilang mga pagdiriwang ng kanilang kaarawan ay malaki ang pagkakaiba. Si Ivan ang palaging magiging bituin sa araw na iyon bawat taon. Gayunpaman, hindi lamang pinansin si Yulia. Kailangan niyang tanggapin ang pang-aabuso ni Ivan. Sanay na si Yulia sa ganoong pagtrato, kaya nang matapos ang araw ng kanyang trabaho ay naghanda na siya para sunduin ang kanyang anak. Gayunpaman, pagdating niya sa lobby, nabangga niya ang isang babaeng kulang sa suot at siya pala si Ivan. Chapter 45. Hoy Yulia, birthday na naman natin. May plano ka ba ngayong gabi? Natatawang tanong ni Ivan. Sumagot si Yulia, hindi. Oh wow! Kunwaring may pakialam si Ivan habang nagpatuloy, oh Yulia, kung tama ang pagkakaalala ko, walang nag-celebrate ng birthday mo sa lahat ng mga taon na ito. Gosh, nakakalungkot naman. Paano ito, bibigyan kita ng $300 para makabili ka ng cake at ipagdiwang ito kasama ang walang pera na bastard na iyon pauwi. Naglabas si Ivan ng ilang banknotes at iniabot kay Yulia. Napansin ng maraming kawani ang kanilang pakikipag-ugnayan at nagsimulang tumawa ng palihim. Naging mapait ang ekspresyon ni Yulia nang sabihin niya, salamat, ngunit hindi salamat. Hindi mo iisipin na napakaliit, tama. Tumawa si Ivan at nagpatuloy, oh please. Dapat alam mo ang lugar mo. Kung hindi ka nakasama,
Sa parehong kaarawan sa akin, wala ka ring $300. Anong problema? Hindi ka ba nasisiyahan na gumastos ako ng mahigit $1,000,000 sa aking kaarawan bawat taon? Oo, dapat ganyan ang nararamdaman mo. Ang mundong ito ay patas at dahil may nagawa kang mali, hindi ka karapat-dapat na makakuha ng ilang bagay sa buong buhay mo. Gayunpaman, bago pa makapag-react si Yulia, narinig nila ang boses ng isang binata na nagsasabing, "Nandito ako, Sinta." Kaya napalingon ang lahat sa pinto. Napansin nila ang isang pulang sports car na nakaparada sa labas nang lumabas sa kotse ang isang binata na nakasuot ng mamahaling suit. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Harry. Biglang bumukas ang bubong ng sports car nang lumipad palabas dito ang mga lobo na kulay rosas, at tumambad dito ang isang kotseng puno ng mga pulang rosas. Maligayang kaarawan, Yvonne. Lumapit si Harry kay Yvonne. Wow, isang Porsche iyon. Mga pink na lobo at rosas. Sus, masyadong romantiko ngayon. Ang boyfriend ni Yvonne ang perfect type ko talaga. Kaya, sa loob lamang ng isang minuto, isang grupo ng mga babaeng nagbutlak ang nagtipon sa likod ni Yvonne. Gustong-gusto ni Yvonne ang atensyon, kaya binigyan niya si Yulia ng masamang tingin at hinalikan si Harry sa pisngi nito. Nako, ang bait-bait mo talaga. Mahal kita. Niyakap siya ni Harry sa baywang at nag-crack ng nakakatakot na ngiti habang sinasabi, "Nag-book na ako ng private room sa Jupiter Restaurant sa Sunset Harbor. Nandyan na ang mga kaibigan mo, kaya kailangan na nating umalis." Jupiter Restaurant sa Sunset Harbor. Muling natuwa ang grupo ng mga babae sa likod ni Yvonne. Ang Sunset Harbor ay matatagpuan sa isang kalapit na isla at ito lamang ang 7-star clubhouse sa buong lungsod. Mayroong 3 uri ng mga restaurant doon at lahat sila ay pinaghihiwalay ng ranggo. Tinawag silang Venus, Jupiter at Mercury Restaurant. Gayunpaman, ang pinakaprestihiyosong restaurant, ang Mercury Restaurant, ay ginamit upang mag-host ng mga napaka-prestihiyosong tao. Hindi ito bukas para sa publiko. Ito ang dahilan kung bakit ang Jupiter Restaurant ay tiningnan bilang ang pinakamahusay na restaurant sa publiko. Ang isa ay kailangang napakahusay na konektado upang mag-book ng reserbasyon sa restaurant na iyon. Ito mismo ang dahilan kung bakit ginamit ito ni Harry para magmayabang. O aking mahal na Yulia, narinig mo ba? Maraming naghihintay sa akin sa Jupiter Restaurant, kaya wala akong oras makipag-usap sa iyo. Bumili ka na lang ng cake at makipaglaro sa anak mo sa bahay. Panunuya ni Yvonne habang nakayakap sa braso ni Harry. Kabanata 46. Lalong humigpit ang hawak ni Yulia sa kanyang bag at tila nagkukunwari lang siyang hindi naiingit kay Yvonne. Siyempre hindi niya pinagmamasdan ng kotseng puno ng mga rosas o mag-agarang restaurant. The thing was, pareho silang babae and she was also hoping to be spoiled by a man on special occasions. Gayunpaman, wala pa rin ang lalaking may nararamdaman siya. Gayunpaman, nang si Yvonne ay naging napakayabang, isang malalim na boses ng lalaki ang tumunog. Sabi niya, "Sino ang nagsabi sa iyo na ang tanging magagawa ni Yulia ay bumili ng kanyang sarili ng cake?" Muli, napalingon ang lahat sa tunog. Napansin nila ang isang binata na nakasuot ng berdeng casual na damit na naglalakad palapit sa kanya. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Alexander. Gayunpaman, naalala nito si Yulia tungkol sa video, kaya't umiwas siya ng tingin. Wow, hindi ba ito si Alexander, ang walang kwentang basura na nahuhumaling sa akin sa loob ng 5 taon? Pinandilatan ni Yvonne si Alexander at sinabing, "Oh, Yulia, I can't believe you'd treasure something na hindi ko gusto. Hindi ka ba medyo desperado ngayon?" Nang marinig iyon ng karamihan ay agad silang nagchichismisan. Good gosh, kahit kailangan niyang palakihin ang anak niya, hindi siya dapat pumili ng katulad niya, di ba? Bakit pati mga damit niya sinusuot? Pangit lang yan. Tama. Para siyang random village boy. Paano nga ba siya naging matapang na habulin si Yulia? Hindi ba niya alam ang lugar niya?
Oo, may sports car ang boyfriend ni Yvonne na puno ng mga rosas at nagbook pa siya ng isang magarbong restaurant para sa kanya. Dumating ang lalaking ito na walang laman. Sus, sobra lang ang pinagkaiba ng mga boyfriend nila. Biglang gumuho ang langit at natakot ang lahat. Nagsisimula na ring yumanig ang lupa at mga bintana. Good gosh, hindi ito maaaring maging isang lindol, tama ba? Agad na lumabas ang isang grupo ng mga tao. Gayunpaman, bago sila makahinga, may isang lalaki na tumuros sa langit at sumigaw, "Guys, look! Isa itong helicopter." Kaya naman, napatingin agad ang lahat. Napansin nila ang isang kawan ng mga helicopter na umaaligid sa gusali ng opisina. Mayroong humigit kumulang 16 na helicopter sa kabuuan. Gayunpaman, bago sila makapag-react, ang bawat helicopter ay nagbukas ng kanilang hatch habang ang isang gintong hugis sungay na bagay ay lumalabas. Mula sa hatch, ihulog. Sa isang order, nagsimulang umulan ng mga talulot ng rosas mula sa langit. Kaya, napuno ng hangin ang mahinang amoy ng rosas. Hindi nagtagal at bumuhos ang ulan ng petals sa paligid ng perimeter ng gusali ng opisina. Ito ay isang kahangahangang tanawin upang pagmasdan. Good gosh! Kahit 10 helicopter yan at nandito lang sila para magpaulan ng rose petals. Dapat mahal iyon, tama ba? Kaya, napalingon ang lahat kay Alexander at gulat na tinitigan siya. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Yulia habang nakatitig kay Alexander na may pagtataka. Gayunpaman, ngumiti si Alexander at tumango sa kanya. Nagsimulang magsaya ang lahat pagkatapos noon. Siya ba talaga iyon? Good gosh! Akala ko ang kotse ng isang sport na puno ng mga rosas ay magiging kahanga-hanga. Ito ay ulan ng mga bulaklak. Sus, lalo lang silang nagiging mapangahas. Iyan ay literal na nakakabaliw. Habang nakikinig si Yvonne sa chismis, pareho silang mapait ni Harry. Oh please, ano? Nagrento lang siya ng ilang helicopter at nagpaulan ng rose petals. Mas mahal kaya iyon kaysa sa kotse ng boyfriend ko. Napangisi si Yvonne. Ay! Kabanata 47. Matapos marinig ang sinabi ni Yvonne, biglang nawalan ng ulirat ang mga tao. Tama si Yvonne. Kahit gaano ito kamahal, may kabuluhan lang ito kung sa kanila ito. Walang kwenta kung nirentahan ang mga helicopter. Ibig sabihin, nagyayabang lang ang boyfriend ni Yulia. Biglang habang nagchichismisan ang lahat, may narinig na buzz habang nagsisindi ang mga ilaw sa paligid na gusali. Hindi nagtagal, ang bawat billboard ay sinindihan ng makukulay na sulat na may nakasulat na, "Happy Birthday Yulia." Gayunpaman, hindi lang iyon. Tila sa sandaling iyon, napuno ng mensahe ng kaarawan ang mga billboard sa bawat istasyon ng bawat kalye. Hindi nagtagal at naisulat ang mensaheng iyon sa buong lungsod. Tila ang bawat bombilya sa lungsod ng gabing iyon ay nag-iilaw para kay Yulia. Nagulat ang lahat pati si Yvonne sa sandaling iyon. Sa katunayan, ang pagrente ng ilang helicopter at pagpapaulan ng mga talulot ng rosas ay maaaring gawin ng sinuman. Gayunpaman, ang pagsusulat ng isang mensahe para sa isang tao sa buong lungsod ay hindi maisip na magastos. Kaya naman, gulat na napatingin ang lahat kay Alexander. Tila kahit nahalata ang sagot, wala ni isa sa kanila ang tumanggi na maniwala na si Alexander ang gumawa nito. Gayunpaman, hindi sila pinansin ni Alexander habang dahan daw ang lumapit kay Yulia sa gitna ng ulan ng mga talulot. Hoy Yulia, ginawa ko ang lahat ng ito para sa iyo. Kaya, maligayang kaarawan. Same time na hiling ni Alexander sa kanya. Napaluha si Yulia at natigilan ng matagal. Kaya, tumangala siya at tinitigan si Alexander bago sinabing, "Thank you for doing this for me, Alexander. Mahal ko ito. Natutuwa akong nagustuhan mo ito. This was the first time I have ever done anything like this, kaya hindi talaga ako confident sa sarili ko." Nahihiyang tumawa si Alexander. Unang beses. Kung gayon, dapat talagang talented ka sa bagay na ito. Napangiti si Yulia habang kumikinang ang mga mata sa kanyang mga luha. Parang wala pang naging ganito kabait sa kanya noon. Nabighani siya nang lumiwanag ang birthday message. Ito ay
Isang bagay na hindi pa niya naranasan noon. Nang mapansin ni Alexander kung gaano ka-charming si Yulia, sinabi niya, "Trust me, Yulia. Kapatid ko talaga ang babae sa video na iyon." Kahapon ang araw ng kanyang kasal, ngunit ang pamilya ng nobyo ay napakabastos sa kanya. Kaya, tumalon siya sa mga bisig ko dahil emosyonal siya. Tama ka na nagalit kahapon. Pero, pakiramdam ko, hindi ko kailangang maging low profile pagdating sa pagmamahal sa pamilya ko. Kaya, napagpasyahan kong ibot ako upang mapanatili ang mababang profile upang ipahayag sa buong lungsod na gusto kong ikaw ang pinakamaswerteng babae sa mundo. Wala nang makakabuli sa'yo. Masyado kang nagdusa at babayaran. Kita ng 1,000 ulit. Ang pinakaromantikong bagay sa mundo ay ang pagtatapat ng tunay na nararamdaman. Nang marinig iyon, bumilis ang tibok ng puso ni Yulia. Tila ang hilaw na pag-amin ni Alexander ay lubos na nagpainit sa kanyang matagal ng patay na puso. Kaya naman, dahan-dahang lumapit si Yulia at niyakap siya. Wow, nakaka-touch talaga. Sus, ang swerte ni Yulia. Nagsimulang magsaya ang lahat pagkatapos noon. I guess totoo talaga. Ang mga lalaking may kakayahang manamit ay walang ingat. Halika ngayon, ito ay pagiging humble. At saka, sa tingin ko ang kanyang outfit ay mukhang cool na cool sa ilalim ng mga helicopter. Who cares what someone as rich and awesome as he wears? Tingnan mo, kahit na nakasuot siya ng basahan, kukunin pa rin siya ng mga babae. But, it's such a shame that we won't have that chance anymore. Si Ivan ay mukhang sobrang bitter ng lahat ay pinupuri si Yulia. Paanong nangyari ta? Paanong ang clingy bastard na iyon, si Alexander ay posibleng maging mayaman? Hindi ako makapaniwalang nagrente siya ng mga helicopter at billboard sa buong syudad para lang sa kaarawan ni Yulia. Sus, hindi man lang siya nagpapigil. Ang lahat ng ito ay maaaring maging akin kung hindi ako sumuko sa kanya. Nagseselos na talaga si Ivan noon. Pagkatapos noon, sinabi ni Alexander kay Yulia, "Nakabook na ako sa Sunset Harbor, kaya sunduin natin si Lola at doon tayo maghapunan." Nagulat na naman ang lahat. Nagbook siya ng Sunset Harbor. Teka, hindi lang Jupiter o Venus Restaurant ang nabook niya. Nabook niya ang buong daungan. Ang daungan ay mayroon pa ring Mercury Restaurant, isang restaurant na hindi kailanman binuksan sa publiko. Paano kaya niya isasama si Yulia doon sa hapunan? Imposible yan. Kabanata 48. Nang marinig yun ni Harry, nanunuya siya, "Hindi mo ba alam kung kailan titigil, Alexander? Nanalo ka na, bakit gusto mo pang ipagpatuloy ang pagmamayabang? Oh, sabihin mo sa akin, paano ako nagyayabang kung gayon?" Curious na tanong ni Alexander. Alam ng lahat sa lungsod na walang sinuman ang nagbook sa Sunset Harbor. Tingnan mo, maging ang 4 na malalaking pamilya ay walang pagbubukod. Bulalas ni Harry. Tumango ang mga nanunood matapos marinig iyon. Tumawa si Alexander at sumagot, "Well, exception ako kung ganoon. Imposible. Nakapag-book na ako ng private room sa Jupiter Restaurant. Nandoon na ang mga kaibigan ni Ivan. Tingnan mo, kung may nag-book talaga sa Sunset Harbor, tatawagan na sana nila ako," confident na sagot ni Harry. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Alexander at may tinawagan. "I told you that I am booking out the entire harbor tonight. Bakit may kumakain pa sa Jupiter Restaurant?" Binaba ni Alexander ang tawag pagkasabi niya noon. Gayunpaman, inakala ni Harry na nagyayabang lang si Alexander at nang kukutsain na sana niya si Alexander, tumunog ang kanyang telepono. Pagkatapos nito, sinabi niya kay Ivan na may mapait na tingin, "Kumain na tayo ng iba ngayon." "Bakit? Akala ko ba nandoon na lahat?" tanong ni Ivan. "Sila ay pinalayas kanina." Bulong ni Harry. "Ano? Akala ko ba nakabook ka na? Anong karapatan nilang paalisan ang mga bisita ko?" Napasigaw si Ivan nang hindi niya matanggap iyon. Naramdaman ni Harry na ikinahihiya siya ni Ivan, kaya naiinip niyang sinugod siya, "Huwag ka nang magtanong, tara na." Tinitigan sila ni Alexander at ni Nishan, "I can't pretend to not know about it if you don't mention it to me."
Papayagan kitang tamasahin ang iyong mga pagkain ng mapayapa. Pero, matigas ang ulo mo sa pakikipaglaban sa akin, kaya huwag mo akong sisihin sa pagsunod sa mga patakaran. Ikaw. Galit na galit si Harry na naguluhan ng mukha. Mas lalo pang sumama ang itsura ni Ivan nang umabot na sa punto ang kanyang selos. May pera at kapangyarihan pala si Alexander kung tutuusin. Iniisip niya kung sinusubok siya ni Alexander sa pamamagitan ng pagpapanggap na puot. Gayunpaman, nabigo siya sa kanyang pagsubok at pinahintulutan siyang makuha siya ni Yulia. Oo, ito ay dapat na ito. Hindi siya makapaniwala na sumuko na siya sa isang mayaman at makapangyarihang lalaki na umiibig sa kanya sa loob ng 5 taon. Pakiramdam niya ay siya ang pinakamalaking talunan noon. Nang mapansin niyang aalis na si Alexander, natarante siya at sumigaw, "Maaari kitang bigyan ng isa pang pagkakataon na makipagbalikan." Sa akin, Alexander. Natigilan si Alexander habang nagtanong, "Talaga? Payag ka ba talagang pakasalan ako?" Tumango si Ivan at sinabing, "Oo. Papakasalan kita kaagad kung isasama mo ako para kumain sa Sunset Harbor." Tumawa si Alexander at nagtanong, "Magbabayad ka ba para sa kasal?" Natigilan ito kay Ivan habang sinasabi, "Ano? Hindi ka ba mayaman at makapangyarihan?" Sagot ni Alexander, "Oo, pero hindi ako willing gumastos para sayo. Maaari mo akong pakasalan, sigurado, ngunit huwag mong asahan na gagastos ako ng 1 sentimos. Para sa iyo." Biglang napangiti si Ivan nang marinig iyon. Tinanong niya, "Ano ang kahulugan nito, Alexander?" Ngumisi si Alexander at sinabing, "Pinaglalaruan kita, tanga. Ikaw." Nakaramdam ng sobrang hiya si Ivan na gusto niyang magtago sa isang butas ng mga sandaling iyon. Tara na, Yulia. Pagkatapos ng isang alon, isang itim na Audi ang lumapit kay Alexander. Pagkatapos noon, inakay niya si Yulia sa sasakyan. Habang pinagmamasdan ni Ivan si Yulia na umalis, galit na galit siya kaya sinimulan niyang itapak ang kanyang mga paa. Samantala, pagkatapos ng isang tawag sa telepono, nilapitan ni Harry si Ivan at sinabing, "Napagmasdan ko ito at ang taong nag-ayos ng lahat ng ito para kay Alexander ay isang babaeng nagngangalang Diane. Parang veterano na rin ang babaeng ito. Tinulungan siya ng kasama niya." Gosh, kawawa naman si Alexander. Hindi ako makapaniwala na muntik na akong lokohin niya. Nakaramdam na naman ng mayabang si Ivan pagkatapos niyang mag-rants. Samantala sa Mercury Restaurant pagkatapos ng 1 oras. Si Alexander ay tinatangkilik ang ilan sa pinakamasarap na pagkain kasama sina Alexander at Lola. Dahil bata pa si Lola, hindi niya napigilan ang sarili ng mamataan niya si Alexander. Bukod dito, pagkatapos ipaliwanag ni Yulia sa kanya ang tungkol kay Alexander, tila nakalimutan niya ang nangyari kagabi at tumalon sa mga bisig nito. Pakiramdam ni Yulia ay nasa Cloud9 siya nang tingnan niya ang lahat ng nasa harapan niya noon. Hindi siya makapaniwala na totoo ang lahat ng iyon. Kaya mas lalo siyang na-curious sa identity ni Alexander. Inisip niya talaga na si Alexander ay isang karaniwang veterano sa cafe ilang araw na ang nakakaraan. Gayunpaman, si Alexander ay naging kahit anong ngunit karaniwan. Kabanata 49. Bumilis ang tibok ng puso ni Yulia, ngunit hindi niya napigilan ang sarili na tanungin siya. Bagamat hindi pa siya nakipag-date sa sinuman, naiintindihan pa rin niya kung paano basahin ang silid. Napag-alaman niyang hindi nararapat na siyasatin ang tungkol sa buhay nito sa napakagandang kapaligiran. Biglang tumugtog ang ilang masasayang musika habang kumakain pa sila. Pagkatapos nito, pinalabas ng manager ang isang siyam na layer na matangkad na cake para sa kanila. Daing ang mga ilaw habang sinindihan ni Alexander ang mga kandila habang nakangiti kay Yulia at sinabing, "Make a wish, Yulia." Namula si Yulia at tumango bago pumikit. Ang mga imahe ni na Lola at Alexander ay lumitaw sa kanyang isipan habang hinihiling niya, sana lahat ng nangyari ngayong gabi ay totoo. Kung totoo nga ang nararamdaman ni Alexander para sa kanya. Kung hindi nangyari ang alitan sa kafe at kung si Alexander ang ama ni Lola at ang kanyang asawa, mas magiging maganda ang mga bagay para sa kanya. Nang imulat ni Yulia ang kanyang mga mata,
Hinay pa ni Alexander ang mga kandila kasama si Lola sa kanyang mga braso. Gayunpaman, nang ibibigay na ni Alexander kay Alexander ang kanyang regalo, isang baliw na tunog ang maririnig mula sa labas. Sa wakas natagpuan na rin kita, Yulia. Medyo magulo ang buhok ni Nicholas habang nakangiting pumasok. Dahil dito, medyo natahimik si Alexander. Hindi siya makapaniwala na nahanap sila ni Nicholas nang napagplanuhan na niya ang kanilang hapunan sa isang isla. Damn, clingy talaga siya. Hindi pinansin ni Nicholas si Alexander habang papalapit kay Yulia at sinabing, Yulia, I'm here to wish you a happy birthday and I have prepared this gift. For you. Bilasan mo, buksan mo. Sigurado akong magugustuhan mo ito. Naglabas si Nicholas ng isang jewelry box pagkatapos noon. Gayunpaman, hindi ito tinanggap ni Yulia. Tila, hindi nasaktan si Nicholas dito habang siya mismo ang nagbukas ng kahon. Gayunpaman, natigilan si Alexander nang mapansin ang kwintas. Iyon ay walang iba kundi ang bituin ng Cullinan. Hindi na nagulat si Nicholas sa pagkagulat ni Yulia dahil binigyan pa niya si Alexander ng masamang tingin. Mukhang alam na niya ang lahat ng nangyari sa Karim Fashion kanina. Alam pa niyang si Diane ang babaeng nasa likod ng mga helicopter at billboard. Ang talino niya talaga sa pag-akit ng mga babae. Gayunpaman, dahil si Nicholas ay nagnanais na mapagtagumpayan si Yulia, nagpasya siyang huwag pansinin ang lahat. Dahil alam niyang mahal ni Yulia ang bituin ng Cullinan, napagdesisyonan niyang ibigay sa kanya iyon. Iyan ba ang bituin ng Cullinan? Tanong ni Yulia. Kalmadong kumilos si Nicholas habang sumagot, tama iyan. Walang iba kundi ang bituin ng Cullinan ang gusto mo. Tingnan mo, Yulia. Ang kwintas na ito ay nagkakahalaga ng higit sa 800 milyong dolyar. Naniniwala akong sapat na ito upang patunayan ang aking debosyon sa iyo. Ginamit ko ang aking buong kumpanya bilang collateral para mabili ito. Ngunit, huwag kang mag-alala tungkol dito, Yulia. Naniniwala ako na hindi magtatagal para maibalik ko ang aking kumpanya. Wala akong lihim na motibo sa pagsasabi sa iyo ng lahat ng ito. Gusto ko lang malaman mo na handa akong gawin ang lahat para sa iyo. Tila na-touch si Nicholas sa lahat ng sinabi niya kay Yulia. Baka isipin talaga ng mga taong hindi nakakaalam ng katotohanan na siya ang misteryosong buyer na bumili ng Star of Cullinan. Kung wala talaga sa nangyari noon, baka mabigani talaga si Yulia sa mga salita niya. Hindi man siya attracted kay Nicholas noon, imposibleng hindi siya matouch kapag may isang lalaki na handang gamitin ang kumpanya niya bilang collateral para lang mapasaya siya. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang mundo ay hindi gumagana ng ganoon. Gayunpaman, bago pa makapagsalita si Yulia, tumawa si Alexander at tinapik ang desk gamit ang kanyang mga daliri bago mapaglarong tinanong si Nicholas, ang bituin ng Cullinan. Chapter 50. Hindi mo rin ba nakita sa exhibit? Bakit ngayon ka lang nagpapanggap na hindi mo alam? Ngumisi si Nicholas. Malamang, peke pala ang kwintas na hawak niya na kinomisyon niya sa halagang 2 milyong dolyar. Tiniyak pa ng craftsman sa kanya na hindi ito mapapansin kung wala ang tulong ng mga propesyonal. Ito ay maaaring ituring na isang mahusay na pekeng. Tila naisip niya si Alexander bilang isang kumpletong pushover at hindi mapapansin ang pekeng. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Alexander habang nakangiti. Hindi niya akalain na magiging walang hiya pa si Nicholas na bumili ng peke para lang makuha ang puso ng isang babae. Ito ay masayang maingay at malungkot sa parehong oras. Anong tinatawa-tawa mo? Baka mas mahal pa ang regalo mo kaysa sa akin. Galit na tanong ni Nicholas. Kaya, inilabas ni Alexander ang kahon sa kanyang bulsa at sinabing, hindi ko naman sasabihing mahal, pero nagkataon, nasa akin din ang Star of Cullinan sa kahon na ito. Binuksan ni Alexander ang kahon pagkatapos noon. Naningkit ang tingin ni Nicholas habang nakayuko para mas matingnan. Maya-maya pa'y naaninag sa kanyang mga mata ang berdeng kinang ng kwintas. Pagkatapos ay tumingin siya sa mayroon siya at hindi matukoy ang pagkakaiba. Nagtaka siya kung may inutusan din si Alexander. Napekain ang Star of Cullinan.
Kaya, huminga ng malalim si Nicholas para pakalmayan ang sarili at nanunuya habang sinabing, "O Alexander. Palagi kong iniisip na, medyo marangal ka kahit mahirap. Hindi ko inaasahan na yumuko ka ng ganoon kababa. Ngayon iniisip ko kung talagang nasa militar ka sa huling 6 na taon. Ano ang ibig mong sabihin, Nicholas?" Sinaman siya ng tingin ni Alexander. "Sinusubukan kong sabihin na peke ang kwintas na nasa kamay mo." "Sus, paano mo nagawang lokohin si Yulia ng ganito kung sobrang tiwala niya sa'yo?" Galit na tanong ni Nicholas kay Alexander. "Paano mo malalaman na peke ang nasa akin?" Nakangiting tanong ni Alexander. Ngumisi si Nicholas at sinabing, "Siyempre alam ko." "Paano mo, isang ulila na inampon ng isang mahirap na pamilya, posibleng makayanan ang tunay na bituin ng Cullinan? Oh, at ang pulang alikabok na ibinigay mo sa iyong kapatid kahapon ay tiyak na peke rin. Mahusay na nilalaro, Alexander, ikaw. Ang mapilit na sinungaling dyan. May pangatlong kwintas ka na ba para sa babaeng kasama mo sa Ocean Hill?" Gayunpaman, bago pa man makapagsalita si Alexander, sumingit si Yulia, "So, alam mo na nakapatid ni Alexander ang babae kahapon. At nagpasya ka pa ring ipadala ito sa akin para lang hindi ko siya maintindihan." Nagpanik si Nicholas at galit na nagpaliwanag, "Yulia, nalaman ko rin ang tungkol dito ngayon." "So, ikaw talaga?" Ngumisi si Alexander. "Nicholas, nasa akin na ang lahat kung ilan ang mga kwintas na mayroon ako at kung kanino ako magdedesisyon na ibigay sa kanila. Gayunpaman, hindi sa iyo ang magsasabi kung ang kwintas na ito ay peke o hindi. Kung talagang naninindigan ka sa pagpapatunay na totoo ang mayroon ka, maaari kaming magkaroon ng isang propesyonal na mag-aalahas na tumingin dito upang magpasya kung ito ay totoo." Nagpanik si Nicholas matapos marinig ang sinabi ni Alexander. Hindi siya makapaniwala na magmumungkahi pa si Alexander na ipa-authenticate ang mga kwintas. Napaisip siya kung totoo nga ba ang mayroon siya. Imposible. Tumanggi siyang maniwala na si Alexander ay maaaring ang misteryosong mayayamang mamimili. Huwag kalimutan, binili niya ang Rest Dust kasama ang Star of Cullinan. Ang parehong mga kwintas lamang ay nagkakahalaga sa kanya ng $1.3 bilyong. Ang halaga ng pera na ito ay magiging sapat na upang bayaran ang mga villa sa Ocean Hill. Alam niyang kahit gaano pa ka-attract ang mayamang babaeng iyon kay Alexander, imposibleng maging ganito ka-generous ang sinuman. Gayunpaman, bagamat natitiyak niyang peke ang kwintas na mayroon si Alexander, hindi rin siya ng ahas na ipa-authenticate ang kanyang kwintas. Iyon ay dahil bababa lang siya kay Alexander kapag nangyari iyon. Hindi yun resulta na gusto niya. Kaya, saglit siyang nag-alinlangan at sinabing, "Ngayon ang kaarawan ni Yulia at kasalanan mo kung bakit nasira ang kanyang mabuting kalooban. Bakit? Hindi natin ito gawin sa halip. Papiliin natin si Yulia. Naniniwala ako na dapat alam niya kung aling kwintas ang totoo at alin ang hindi."